sinungaling ko. Ito po si Mama Loy. Ito po si Ate Mara. At ito naman po si Papa Osin OG Diaz. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ay, na. Ang daming ganap sa mundo ngayon. Oo nga, lalo na yung sa aking papawid. Yes. Oo, Diyos ko. Yun nga ang labanan ng Iran at Israel. Yes, Nay. Oo. Love, love, love lang sana. Oh, alam mo, ayoko na mag-dig deeper dyan. Dahil hindi naman tayo yung entertainment man tayo dito. Kaya dapat ay kahit paano, alam naman natin nagaganapin sa ating kapaligiran, makalimot tayo pansamantala. Tama. Pero teka lang, Nay. Oh, ang daming nagtatanong kung tuloy daw ba yung screening ng How Take It Away from My Toxic Family sa Dubai. O, yun na nga. So, nagkaroon nga ng announcement ang ating producer, ang co-producer natin, ang Creative Den. Oo, para sabihin na maririsked yung aming international screening dyan sa Dubai at sa Abu Dhabi. Supposedly. Wow, supposedly. Supposedly, lilipad na kami ng 26. Yes, oo. Dahil may tickets na kami, meron na kaming hotel accommodation. Tapos nandun na rin ang mga vloggers na nakaabang na yan. Lahat. Oo, talagang plansyado na. Kaya lang nga, sa tension nga, sa Himpapawid, di ba marami ng mga nakakancel ng mga flights. Yes. Oo, at mayroon mga, yung airspace na dapat hindi ka dadaan doon, o marireroute ka, yung ganon. So, syempre, nag-meeting kami, kaya ang resulta, ay i-risked, no? So, ayan nga, nanawagan nga ang Creative din, no? Pero ang July 6 namin sa Nagoya, Japan, ayan, na may 2 screenings kami ng 2 p.m. at 5 p.m. yan, sa Fukiyagi Hall. Saan, Nay? Sa Fukiyagi Hall. Saan yun? Sa... Yun na nga. Tuloy, ha? Kaya magkita-kita tayo. Ako'y excited na rin. Yes. Kasama mo ba si Sanjo doon? Si Sanjo ay, ang alam ko, ay hindi kasama. Ako lang. Supposedly, ito si Sanjo, kami dalawa sa Dubai at Abu Dhabi. Yes. Excited na nga rin. Kaya lang nga, di ba? Siyempre, bilang iniingatan namin ng aming grupo, pati yung mga taong manonood, hindi ba? Siyempre, iba nangangamba, na baka inconsistent nga, yung mga kaganapan, hindi ba? Ang takot nyo naman doon is baka ma-stranded dahil nga, di ba, doon sa mga flights na nakakancel. Correct. Yun din kasi yung fear nun kila di ba, yung kay Julia at kay Coco, dahil dun sa statement ng ABS-CBN. Papunta yata sila dapat sa Kenya. Yes! Eto nga na, sabi ng ABS-CBN. We know our Kenyan fans have been looking forward to our Kapamilya Live in Kenya to see Coco Martin and Julia Montes, who are as excited to meet and perform for them. Unfortunately, due to the ongoing conflict in the Middle East affecting airspace safety and the flight cancellations, we regret to inform you that the Kapamilya Live in Kenya is postponed until further notice. We are committed to bringing Coco and Julia to Kenya and we will announce the new dates soon. Asanteni sana for the love, understanding, and support. So pareho din doon sa Kenya. Tsaka naiintindihan naman ng mga kababayan natin sa Dubai at Abu Dhabi. At para rin ito sa kanilang safety. No? Yung iba kasi takot lumabas. Gusto manatili sa bahay. Diba? Para whatever happens, andun sila kapiling ng mga pamilya nila, yung mga kaibigan nila, di ba? Kaya abangan niyo po ang aming next announcement. No? Yung mga gusto namang refund ng tickets nila, ay ayan. Kung saan po kayo tumawag, tawag din po kayo doon para ibibigay naman yan ng mga promoter natin siya. Okay? Pero kung mahihintay naman nila yung new date, pwedeng hindi na sila mag-refund. Yung Kalgoorlie, Western Australia, ay tuloy na tuloy. Okay. Yan sa June 29 naman yan. Yun. At syempre, yung iba pa nating international screenings, ayan, abangan ninyo, ha? Marami pa yan this August. Ayan. At kahit wala kami, ay nagagawaan din ng paraan na magkaroon ng screening dyan sa Melbourne, ayan, sa Perth,
Australia, tapos sa Victoria, yan inaayos nila. At meron din mga tumawag sa amin para naman sa Europe. Ay, wow! Sila gusto humawak ng Europe. Maraming salamat. Kasi nga, itong kwentong How to Get Away from My Toxic Family ay para sa mga kababayan natin, yung kanilang pamilya na iiwan dito sa Pilipinas ay talagang kanilang tinutulungan, sinusustentuhan, inaayudahan, di ba? So yung mga nagpapaaral pa rin dito, yung mga, lalo na yung mga OFW na inaasahan dito ng pamilya sa Pilipinas, ayan. Yan yung pelikula para sa inyo. Yes, dahil na yung main character, nagtrabaho abroad. Pero, kahit wala po kayong kapamilyang OFW, dapat nyo po itong panoorin. Dahil nangyayari ito sa bawat pamilyang Pilipino. Di ba, nanay? Oo. Maisip nyo, ay, yung tsahin, parang ano yan, nanay ko yan na. Correct. O yung kuya, parang yung kapatid ko yan na. Napanood mo na ba, Brenda? Opo, kuya. Ano masasabi mo? Kuya, na galit nga ako, nainis ako. Bakit? Kasi dun sa mga kamag-anak nga ni Arsenio. Para mas maintindihan nyo kung saan nanggagaling ang galit ni Brenda. Yes. Ito po ang trailer. Sana po, bago po kayo magsalita, maalala nyo po na may utang po kayo sa akin. Ang bastos ng anak mo, Aurora, ha? Parang hindi ka nanay kontratuhin. Wala siyang utang na loob. Ano ba yan? Ang toxic? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng anak? Walang-wala na rin ako! Ubus na! Inubos nyo! Hindi ko na kaya, Nay. Pagod na ako. Wala pong pamilyang ligtas sa pagsubok at problema. Maging ang anak ng Diyos ay dumaan sa matinding hirap. Si Arsenio, napakasipag nun at galante. Tuwing umuwi siya galing sa Dubai, lagi siyang may pasalubong sa lahat. Daming handa na ya. Na yung budget. Bakit parang ang itim nung kisame natin, di ba? Pinapinturahan na natin, ya? Inaanay na ba yung sahig? Hindi ka naman nagsabi na uuwi. Well, darating mo lang eh. Hindi mo napapansin ha. Relax na muna. Naging madamot siya. Hindi na ako babalik ng Dubai. Negosyo kami. Ano yan? Nag-relapse ang kuya mo. Kailangan ko siyang iparehab. Malaking pera yun. Si Kylie yun, tuition niya. Kulang yung pinapadala mo buwan-buwan. Kaya napilitan ako sangla ang bahay. Senyo, kailangan na natin mabayaran yung bahay. Baka maremeta. Saan tayo titira? Buntis ako. Dapat magpakasal na sila. Dapat en grande. May dehado tayo. Babae ang atin. Sino ho gagastos? Aba, hindi ako. Ano naman ang silbi ng pag-abroad mo kung wala kang ipon, hindi ba? 3 milyon yung pinag-uusapan natin ditong pera. Ano ba naman yung sana binayaran mo kahit pa konti-konti? Naskam ako. Lahat ng ipon ko nawala. Kailangan ko rin ng pera. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Sa akin yun na inasa lahat? Bakit ba na yun? Pagpahingin mo naman yung titulo. Sa iba to? Kailan mo? Bayaran mo muna ang utang niyan. Kaya dalo ka na dito! May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Siya yung kumutang, ako magbabayad, Nay. Walang kwenta kapatid niya si Arsenio. Di ba kami pamilya? Anong tingin niya sa amin, ha? Mga walang kwentang basura? Mahal niyo ba talaga ako? Mahal ka namin, anak. Hindi ko mahal. Ayan. Di ba nakakagigil? Sa July 30 yan, July 30. Yan. Diba? Showing na po yan exclusive sa SM Cinemas. Ayan ha. At June 30, Loy, mag-uumpisa ng mag-online selling. Ng tickets. Nakabumili na ho kayo. Ayan, agad-agad. Starting Ang June tagal 30. ha. 1 month ang selling. Kasi daw para napaghahandaan ng mga tao. Kumbaga napag-susubihan nila ng yung kanilang pampanood ng sine. Yes. Ayan, ha? At saka iba po talagang experience yung nasa loob ka ng sinihan. Correct. Na malakas yung dagundong, di ba? Mas damang-dama mo yung mga emosyon eh kapag confined ka lang doon. Kasi minsan, di ba, pag sinasabi, ay, abangan ko na nga lang yan sa TV. Luma, Iba yung experience yung nawala ka ng 2 oras sa sibilisasyon, kumbaga, sa realidad. Kasi talagang na-immerse ka dun sa kwento ni Arsenio. At kung paano nga ba siya nag-get away or naka-get away nga ba siya from his toxic family? Ayan ang abangan nila.
July 30 po yan. Ayan. At syempre, meron tayong July 29 na premiere night. Yes! Sa SM North Edsa. Yay! Oo. Pupunta ka? Oo, kuya, sama ko. Panood mo na. Gusto ko paulit. Kaya mo yan, Oo, ang sarap naman po talaga ulit-ulitin. Promise. Anyway, ayan ha. At saka parang feeling ko na, pag naman nanood sila, meron pa silang aayain para manood. Hindi, panoorin mo to. Kailangan mo panood mo to. Correct. Ganyan kayo sigurado. Ayan ha. Pero ito na, hindi pa sigurado, pero kiniklaim na natin. Siguraduhin na natin na siya'y mananalo. Sino? Si Daniel Padilla. Sa puso ni Catherine, Mama Lord. Ano ba yung ginawa mong pa-contest naman yung puso ni Catherine? Sana nga, di ba? Hindi sa ni Brenda. Parang doon panalo agad yun. Kadiri, tapos anong meron kay Daniel Padilla? Kasi nga, na-nominate siya as an Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2025 para sa kanyang natatanging pagganap. Gusto mo yung natatanging pagganap? Gusto mo yun? Diba? Para sa Incognito. Taray. Magaling naman si Daniel talaga dyan. Yes. At good luck ha sa iyong nomination. Sana mag-wagi ka. Sana masungkit, di ba? Pero ito na hindi na kailangan sungkitin. Bakit? Bibigay na agad sa'yo eh. Ang alin? Yung award. Award? Yes. Uy, hindi ko alam yung sinasabi mo, Lord. Uy, ikaw nag-send sa akin eh. Binukod-bukod mo naman eh. Kunwari talaga, hindi ko alam eh. Hindi, sinend mo naman sa akin yung ano. Ang galing-galing ko na i-arte no? Tapos ikaw, binubukod mo? Ay, sorry. Teka lang naman, oo. Doon ko sa isang page mo, sinend. Ay, hindi ka pala, hindi ko makita. Dali, Ayun na nga, Nay. Dahil nga, Nay, dun sa magaganap na taunang Eddies Award or yung Entertainment Editor's Choice Awards. Ng Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED. Yan. Ginagawad ang Joe Quirino Award sa showbiz columnist, TV online host at content creator na si Mr. Ogie Diaz. Ba yan? Uy! Malinaw eh! Baka kailangan niya ng envy skin. Lalo na yung mga ganyang pakanto, di ba? Ayun nga, nasa sulat eh. Basa? Ayan Si Joe Quirino po ay isang entertainment columnist na sumikat bilang host sa television noong 1970s at 1980s. Siya yung nagpauso ng Take It Away. Di ba? Siya yun na? Take It Away. Take It Away. Joe Quirino. Yes. Uy, how do you feel? Sa totoo lang, na-shock ako eh. Ang taas ah. Plastic niya ko ni Kuya eh. Huwag ganun, Brenda. Sabihin naman nila, hindi ko sincerely na-accept ang recognition na yan. Pero honestly, ayan, kidding aside, how do you feel, Nanay? Well, alam mo ako syempre happy ako dahil alam mo yon nagsimula lang naman yan sa lagnat tapos naging tigdas. Alam mo yun? Uy, teka lang, award yung pinag-uusapan. Iba yung nararamdaman mo. Sorry. Hindi nga, di ba? Yung sa akin, thank you so much sa Eddie, sa aking mga kasamahan sa panulat, no? Wala akong kinalaman dyan. Kuya, di ka naman magbayad. Hindi ko deserve? Parang yung gusto mo sabihin, Berna? Hindi naman yung nagtatanong lang ako. Pero, hindi ka naman ba nagbayad? Huwag dyan sa harap! Ito naman sa Berna, pag nilalagay yung kamay, pinakalikot ka. Boy, excuse me, hindi ako nagbayad, no? At hindi rin naman sila bayaran. Iginagawad nila yan sa taong karapat-dapat. Tama. So feeling mo, kuya, karapat-dapat ka? Nag-alis ka pa ng hair para kasi... Baka sabihin naman nila, inaalok kitang ganyan-ganyan mo ko, ha? Brenda. Hey, kuya!
Oo naman. We're so diba? proud of you. Baka hindi Hug mo si nanay, hug mo. Congratulate mo. Na. Kiss mo si nanay. He deserves a kiss. Diba? Ganun pag nagko-congratulate. Alam mo, nakaturo yung gitnang daliri ko sa keps. Sige, lumapit ka. Pasok ko sa banga. Pasok ko sa banga. O anyway, maraming salamat sa Edis. Yes. At, syempre, magpapatahi tayo dyan, ano? Yes. Ng kasuotan. Ay. So, ano to? Si Rauson. Ay, malamang. O, si Michael Leyva. Ay, Parang wow! naman magaling yan eh. Diba? Ayan. Basta. Sino isa kaya? dyan. Abangan. Ha? Thank you so much, Edis. Yes, We'll maraming see salamat. you. Maraming salamat po sa pagkilala nyo kay nanay. Ayan, Diba? thank you. Ay, eto naman, Nay. Nagpapakilala bilang singer. Sino? Si Piang Smith, Ay, Nay. si Piang! Oo. Hoy, hoy! Uy! Ay! Oo, marami mag-aabang sa'yo sa kanto. Hindi mo kilala si Piang? Kilala ko yun. Kilala Kilala pala ba? Sino-sino yan, kuya? Sasampalin kita Ganun ka pa. Kaya nga kuya, nakapanood ko yan sa Showtime. Oo. Minsan kasi nag-guest din si Piang. Oo, di ba? Ano nag-guest naman, oy? Mainstay siya dun. Si Piang? Gaga na nanood ako lagi ng It's Showtime, hindi ko siya nakikita doon. Oo nga. Si Piang, ha? Oo, kuya, si Piang. Piang? Oo, Piang Ami. Ha? Oo, diba? Ami yun eh. Nahulog na ako. Gawin niyo po. Hindi! Sampalin kita dyan. Piang Smith! Si Piang Smith! Yung galing sa Pinoy Big Brother. Oo, yung big winner. Oo. Nakaloka ka. Isa na ka palang recording star yan. Ano? Ay, eto na nga, Nay, kasi nga, nag-launch siya ng Forever Piang. Album launch and meet and greet show niya sa New Frontier Theater. Ayan. Kamusta ka, Manoy? Maganda ba, boses? Ay, ayun nga yung sabi nila, super saya yung mood, di ba? Oh. At saka, yun niya kinantangan niya, yung mga songs niya dun sa album. Natural na, Manoy. Songs niya yan. Eh, kakantahin niya talaga yan. Ano nga naman palain niya yan? Tumutang-tang rin to eh. Sweet lang ako hindi ako nananakit na sabi ng tanga. Tapos, pero abangan ko si Brenda sa kanto. Ano nga nangyari? Ito na nga na, syempre tuwa yung mga fans, di ba? Pero, ang dami ding nagbabash sa kanya. Ano mga sinasabi? Ito na yung mga comments, nung kumanta siya. Ano sabi? What happened, Piang? Are you okay? Sabing ganon. Why do we force things that are just not for her? Just let her dance na lang, kaysa ipilit pa ang pakantahin. Sabi naman isa, pag TikTok na lang, Piang. Sabi naman ng isa na, she's destroying the owner of the music. That's embarrassing. Ay, sabi naman ng isa na, when fame takes the spotlight, real talent gets left in the shadows, courtesy of the network. Ay, ang harsh naman nun. Wala na, yan lang. Eto, meron pa na They be trying so hard to prove us that this one's talented just because she's profitable. Uy, grabe naman. Siyempre na may mga nagtanggol din sa kanya. Gaya nitong isa, sabi, I just don't get why some people bashed her for being confident. There's nothing wrong with it. She can sing naman. Masyado lang mapanghusga tao nowadays without knowing na it can cause anxiety sa artist. Kung di mo gusto, wag mo panoorin. Skip mo. Di na kailangang mang-down pa ng artist who is trying to fit sa industry. Daig pa nila ang Diyos sa panghusga. Ganun talaga. Sa panahon ngayon ng digital, alam mo na, talagang samot-sari yung mga komento. Tama. At yung iba naman, pag hindi ka masyadong kilala, ay talagang ibabash ka. Yes. Tapos yung iba naman, pag gusto ka ipagtanggol kasi gusto ka bilang tao, talagang gagawa sila ng paraan para ipagtanggol ka naman. Ganyan lang yan dito. Basta si Piang, dire-diretso lang at wala siyang pakialam sa mga bashers. Diba? Go lang sa iyong pangarap. At saka na yung importante, yung pagsayaw niya at pagkanta niya, inaalay niya din sa mga fans niya na tuwang-tuwang pinapanood siya, di ba? So,
para yun sa mga fans niya talaga. Pag basher ka talaga, basher eh. Gaya nga na sinasabi naman, di ba? Regine Velasquez nga. Lani Misalucha. Tsaka Mariah Carey. Nagdaan din sa ganyan. Tsaka nandun na sila sa estado na yun na eh. May mga nasasabi pa yung iba pag kumakanta sila, di ba? Lalo na pag kunwari yung ang taas-taasan nila, mga sikat na sila, biglang pumiyok. Ay, naku, yun. Ay, ba't pumiyok? Tapos, hindi nila alam, nakalimutan nila na tao rin sila. At saka maraming mga circumstances behind it, di ba na? Minsan hindi narinig yung in-ear, di ba? Di ba? May mga ganun eh. Di ba nagkaroon din ng issue na ganyan si Ariel Pineda, Nay? Yung siya mismo, parang hindi niya mapatawad ang sarili niya na pumiyok siya. Di ba? Na parang gusto na doon niyang tumigil, nagpa-voting na siya. Tigil na po ba ako o hindi? Diba? Basta makaabot ng 1 million, itigil na siya. Di ba? Eto din isa, Nay. Bakit? Si Chloe San Jose. Bakit? Nag-launch din siya ng kanyang album. And dami ring bashers. Eto yung sabi ng isa. Anong sabi? Please give those slots na lang sa iba, please. Dami na magagaling eh. Walang break. Sabi ng isa naman, Nay, di ako singer ha, pero why? Here itong isa. Uso pala to? Ipilit na singer kahit hindi. Ganon? Sabi nung isa, isang bucket ng beer tas Tropec po. Ha? Parang nasa bar. Ito ba? Ganon. Diyos ko. Ito pa yung isa sabi, mas magaling pa yung mga singers sa kiddie party. Nakakalokan mo yung mga ko. Paano panintawa mo? Kiddie party? Ha? Paano? Tapos, ano pa? Ayun. Nako, tumapat pa kay Fiang. Ha. Choose a struggle. Hala, pinagtapat ba? Sabi naman ng isang comment kusang pinapahiya ang sarili. Sabi naman ng isa, yan ang pinagkakagastusan. Kahit sa Wisin, di yan makaka-high score. Ganon? Harsh naman nila. Hindi ba maganda naman ang boses din ni Chloe? Kumakanta naman siya talaga. Oo. Ba't ganyan yung mga comment nila? Hindi mo talaga din ma-please lahat na kasi nga, diba, siguro ngayon lang nila nakitang kumanta si Chloe. Ganon din si Fiang. Parang hindi naman nila nakilala bilang singer itong dalawa. Kaya yung iba, parang siyempre mataas na yung kalidad ng singer para sa kanila. Yung dapat mga Regine Velasquez, lalo na mga nagsusulputan yung mga singing contest dito, di ba? May tawag ng tanghalan, meron pa yung TikTok lang. Yes! Diba? So, kaya ang tingin ng mga tao, pag singer, maganda boses. So, kuya, hindi ka nagagandahan sa boses ni Fiang at Chloe? Well, kung ako tatanungin mo, ako lang to kung nagagandahan ka sa boses ni Fiang, igagalang ko yung opinion mo. Lalo na kay Chloe, kung yun ang tingin mo, di ba? Kasi ako naman, siyempre, ang tagal ko na rito, no? So, sobrang na-expose na ako sa mga totoong singers talaga. Alam mo yan kung sino magaling at hindi. Tapos, siyempre, andyan na sina Lani Misalucha, si Regine, ganyan. Di ba? Itong kay Fiang at kay Chloe, no comment. Ayun. Matagal-tagal kong hindi narinig yan. Mahirap na. Baka mabash ka ng mga fans. Diba? Lalo na, diba? Pero ako talaga, promise. Ako, dealing ko lang to. Ito, constructive naman to. Yan naman akong Pagka ganyan, na meron tayong pangarap. Gusto nating maging singer. Gusto nating magkaroon ng album. Diba? Gusto natin maging recording artist, di ba? Alam natin ang criteria na dapat maganda boses mo. Di ba? Pero sa panahon ngayon, gusto lang nila, kahit hindi maganda boses, basta may dating. Kasi yung dating o yung X factor, hindi mo maipaliwanag yun. Kung bakit parang music to your ears, yung boses nila. Hindi mo pwedeng questionin sa mga tao, bakit gusto niya yung boses nito, hindi mo maganda boses? Siya nakakarinig, tenga naman niya yun. Diba? At na-entertain siya. Exactly. Yun lang yung point dyan. Kasi kahit ako, ang tagal ko na rito, sabihin ko hindi ako nagagandahan sa boses ni Chloe o ni Fiang. Sino naman ako para kontrahin ko yung ikaw na nagustuhan ng boses nila, hindi ba? So, kuya, ano nga ang ibig mong sabihin? Hindi maganda yung boses ng dalawa? Yun? Tarantado din to.
On the spot ka, Nay. Oh. Nakakalalaki ka? Basta hanggang doon lang ang gusto ko sabihin. Oo, kuya. Natatakot ka lang mabas. Alam mo, ewan ko, parang tumagal na ako sa industriyang ito na kailangan ko maunawaan, maintindihan kung bakit nila yun ginagawa. Kasi pag pinroblema ko pa sila, parang dadagdag pa yan sa sa mga problema ko, hindi ba? Mas magandang unawain mo na lang sila kung bakit nila ginawa yun. Kasi nga, happy sila. Kasi nga, marami silang fans na napapasaya. Yun, di ba? As a manager na, ikaw manager ka. Pag alam mo na mapapasaya nung gagawin ng alaga mo yung gagawin niya para sa mga fans niya, papayagan mo ba? Papayagan ko siya. Diba? Sa isang kondisyon. Ano? Kailangan aralin mong maigi, mag-voice lessons ka ng bonggang-bongga. Oo. Sasabihin ko sa kanya, anak, hindi porke may pangalan ka na, sikat ka, marami kang fans, kahit pupugak-pugak ang boses mo, panalo sa kanila. Hindi. Kailangan aralin mo pa rin. Kailangan i-master mo yung boses mo. Pwede siyang hindi kagandahan, pero unique. Pero masarap sa tenga. Ganon. Tsaka tayo naman sa pagkagusto sa mga singers. Kasi mga artista, depende sa tao, di ba? May mga iba gusto boses ni Regine kaysa sa boses ni Jaya. Yung iba mas gusto boses ni Jaya kaysa kay Regine. Di ba? So, to each his own, di ba, Nay? Naku, pala ka. Ayaw niyo lang mabashi. Alam mo talaga, pinatulog na kami mag-alis. Oo nga eh. Hindi ka nga dito. O basta, kung happy sila doing it. Oo. Basta ako, masasabi ko dyan, ang tinanggap ko na kahit anong boses niya at kahit pa pumiyok siya, maraming naaliw sa kanya. Si Ann Curtis. Ay, oo! Diba? Oo, diba? At si Ann Curtis din na yung example na sinasabi mo na kailangan aralin. Through the years, di ba, inaral niya ng inaral. Correct. Pero maganda kasi kay Ann, lalo na nung unang concert niya, di ba, sinabi niya na hindi ako singer, pero gusto kong kumanta, di ba? Ay, dapat naman, yan din yung sinabi ni Piang at Chloe. Na hindi sila singer at gusto lang nilang kumanta. Hoy! Ito naman si Mrena. Alam mo, wala ka na kasing album, kaya ganyan ka mag-comment. ako dito kay Mrena. Hoy, meron no? Doon ko nga nilalagay mga pictures ko eh. Photo album. Album ko yan! Kuya, gas pa kasi naman o. Kuya, gas! Parang akala mo na ako yun. Sayun! Sa'yo, ha? Anyway, nakakaloka. Basta, ha? Yun lang. Kanya-kanya talagang opinion ng mga tao. Correct. Parang sa mga artista din, di ba? Daming mga namumuna. Ako, di ba nung magaling umarte? Hindi naman artista yan, di ba? Ganun din po sa mga singer, di ba? Basta ang importante, marami ka napapasaya. Unang-unang napapasaya mo sa ginagawa mo ay ang sarili mo. Di ba? Magbabalik mo ang gaba. Ay! Hindi! Bago na naman! Oo nga pala. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung may episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyan, kayong una-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana managot mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Thank you, Doc JC Solis. Ang dami nagtatanong na ng ating ngipin. Ang gorgeous mga dental clinic pa inandyan po sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. Yes. Thank you po. Ayan, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Mag-follow naman po ng aking FB page. Ate Mrena po. M-R-E-N-A. At syempre, ang OGDS Inspires po, si Sancho Marudo pa rin ang ating panayam dyan. Okay? Yes. At syempre, sa July 25, nandiyan po at merong show ulit ng J Heart Music sa District 1. Wow!
July 25, ayan po, for your tickets, inquiry, ayan po, at magpa-reserve na po kayo ng tickets. At syempre pa, si Marisa Sanchez pala ay mayroong show sa Germany. Gusto mo yun? Hi! Sa September pa naman. Ito ay sa Hawaii Goes to Germany. Ha? Oo. Hawaii Goes to Germany? Sa M. Weisenberger Cosmetics by Maureen Weisenberger. Star of the Night Gala. Special guest, Miss Marisa Sanchez. Wow! September 13 po ito, 2025. At sa inyong mga tickets ay magtungo lang ka sa M. Weisenberger Cosmetics or Maureen Weisenberger. Ayan, for your tickets, Congrats! Ay, syempre, gusto natin batiin ang kagagraduate lamang na si Juliana, ang anak ni Maring Rose Portugal Legazpi. Ayan, yung isang philanthropo na lagi nakasupport sa Kasuso Foundation. Ang kanyang anak ay gustong maging journalist someday. Ay, eto na yun. Oo. At saka ang dami natutulungan na yun ni Ma'am Rose, di ba? Yes, dahil ang dami-daming trabaho ang naghihintay sa mga walang trabaho. Ayan po, Ayan, pag merong suswak sa inyong posisyon dyan, ay mangyaring tumawag lamang kayo sa North Asia Central, Manpower. Legit yung ating kumare. At saka buong Pilipinas po yan, na job opening. Ayan nga, umattend kami sa Conrad Hotel. Kung saan sinurpresa si Juliana. Yes! Nakakatuwa naman. Congratulations! Deserve! Yes, At ito po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Ang dami na kota na ako dyan sa sundot. Buong show. Tingnan ko kung tatalunin mo si Piang at si Chloe. Solo mo. Sige, kuya. Ay, wow. Ito, kunin mo yung mic. Kunin mo yung mic. Kumanta ka dali. Ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang tumingin. Ayaw ko nang manalamin. Nasasaktan ang damdamin. Diba, kuya? Mas magaling ako sa kanila? Yun, dapat ganon. Anong masasabi mo? Ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang tumingin. Nakakadiri pag lumingo. Kaya sana nasa ibabaw naman.